Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa naman ito. So ang video to ay mula na naman kay sa iyong araw. So meron itong pamagat na mga Pilipino nagsalita na. Sobrang sakit nito para kila Sen Aimee at supporters ni PRRD. So, Diyos ko, dahil kayo nang meron sa video to. So, yan yung panonorin natin. So, again, bago natin simulan sa iyong araw, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So, mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, mga Pilipino nagsalita na. Sobrang sakit nito para kila Sen Aimee at supporters ni PRRD. Diyos ko tayo. So again, sa iyong araw, Pilipinoisy, like, comment, share, subscribe, start. Isang nakakagulat na balita mga kaibigan, habang abala si Senator Aimee at mga kaalyadong senator ni former Ulit, start zero. Isang nakakagulat na balita mga kaibigan, habang abala si Senator Aimee at mga kaalyadong senator ni former President Rodrigo Duterte na panagutin ang maling proseso daw ng paghuli sa dating Pangulo sa ICC. May nakakalungkot na balita na talaga namang pati ang mga supporters ng dating Pangulo ay magugulat dahil mga Pilipino nagsalita na at majority gustong mapanagot ang dating Pangulo sa kasalanan nito. Mahigit 3 sa Diba? Majority. So, syempre, yung mga DDS is, ang gusto lang naman nila na mangyari dyan is ipakita na parang sila yung dominant, sila yung mas nakararami. Diba? May paggamit-gamit pa sila na, galit na ang taong bayan. Ginagamit nila yung taong bayan. Dapat ang gagamitin nila na word, galit na yung mga DDS. Diba? Hindi yung galit na yung taong bayan. Kasi kung taong bayan yung gagamitin mo, pwedeng ma-mislead yung ibang tao na parang, taong bayan talaga. Like, lahat talaga. bawat 5 Pilipino o 62% ang iniwanang dapat harapin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga kasong isinampa laban sa kanya sa International Criminal Court. Batay ito sa pinakabagong survey ng WR numero na isinagawa mula March 31 hanggang April 7, 2025. Nasa 75% ang sang-ayon na walang sino man ang mataas sa batas kabilang na ang mga dating Pangulo. Ayon pa sa survey, 61% ng mga Pilipino ang nagsabing mahalaga ring isalang sa paglilitis sa ICC ang mga itinuturing na kasabwat ng dating Pangulo sa mga umano'y krimen. Well, kahit ano naman siguro kahit nasabihin natin na pure DDS ka. Kung open ka lang na parang sige, iharap natin sa korte yan. Total kung malakas naman yung laban niya, wala tayong dapat ikapangamba. 'Di ba? Kasi malulusutan niya yan. Yung mga DDS kasi, sobrang takot na takot sila. I think parang aware din sila na mahirap niyang makalusot si PRRD dyan kasi guilty nga, 'di ba? Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang great controversy na isa. Support niyo rin yung great controversy ni sa iyong araw. Move lang natin ng konti, okay? Tuloy. Hinaharap, purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Amen. Habang abala sila sa Senado, may mas malaking tinig na tumatawag ng hustisya. Habang abala si Senatora Aimee Marcos at mga kaalyadong senator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagsisiyak. Padinay pa si Senator Aimee dati na parang, hindi ko binuksan tong itong hearing na to para kunin yung loob ng kabila or manglikom ng boto, something like that. Or para magpabango sa mga Dutertes or sa mga DDS. Tapos malaman-laman natin ngayon, meron na silang ads. Tapos inendorso na ni VP Sara. Grabe naman yun, Sa umano'y maling proseso daw ng pagkakaaresto sa dating Pangulo, may nangyayaring mas tahimik, mas malalim at mas makapangyarihan sa labas ng Senado. Hindi ito maririnig sa mga privilege speech, hindi rin ito ipapasok sa agenda ng anumang committee hearing, pero ito ang tinig ng taong bayan, ang hindi inaasahan, mga Pilipino mismo ang nagsalita. Sabi ni Senator Aimee, nakakabahan raw ang aresto, may mali raw sa proseso, wika niya, habang pinupursige ang isang investigasyon sa Senado. Pero ayon sa isang malawak na survey mula WR Numero Research, 6 sa bawat 10 Pilipino ay may ibang pananaw. 6 sa 10 gusto na si Duterte mismo ang humarap sa International Criminal Court. Grabe, sobrang dami na talagang nagigising ng mga kababayan natin, Oh my goodness. Oo.
Pero mas nakakagulat pa, mahigit kalahati ng Pilipino ay nagsasabing dapat managot si Duterte sa mga pagpatay kaugnay ng war on drugs. Kalahati, mga ordinaryong Pilipino, mga botante, mga anak, magulang, kapatid, kaibigan, sila ang nagsalita. Pero hindi dito nagtatapos dahil 61% ng Pilipino ayon sa datos ang naniniwalang ang investigasyon ng ICC ay maglalantad ng katotohanan. Katotohanan tungkol sa mga buhay na nawala, katotohanan tungkol sa mga kasong sinantabi, katotohanan na pilit ikinukubli sa likod ng sovereignty at due process. Sa panig naman ni Senator Diba? Francis Escudero, tumanggi siyang aprobahan ang contempt order na gustong isulong ng kampo ni Amy. Ito ay tila senyales At saka kudos din kay Senate President Chis Escudero kasi ano din siya, gumit na din talaga siya sa part na to. 'Di ba? Sa impeachment medyo nag-aalangan tayo sa kanya pero dito sa usaping FPRRD arrest, iba yung stand niya. Kudos. ng isang lumalalim na hidwaan, hindi lang sa Senado, kundi sa pagitan ng mga prinsipyo. Ang pagprotekta sa isang dating Pangulo versus ang pagtugon sa hinihingi ng taong bayan. At narito ang mas nakakilabot na bahagi, mga kaibigan. 75% ng mga Pilipino ay naniniwala na walang sino man ang dapat ituring na mas mataas sa batas. Kahit na hindi dating Pangulo, hindi kaalyado ng Presidente, hindi Diba, lakas nilang gumamit ng ganyan yung mga vloggers pa nila. May paggamit-gamit pa ng quote, diba, na no one is above the law. Pero kapag yung mga iniidolo nila or yung mga bosses nila, yung natatamaan, parang okay lang sa kanila. Diba? Kapag yung mga sinusuportahan nila, pumuga or ayaw mag-surrender, okay lang sa kanila. Diba? Akala ko ba no one is above the law? Diba kapag no one is above the law, kahit sino ka mang Poncio Pilato ka, haharap ka talaga kapag kinakailangan ka. Diba? Naimbestigahan. Ganun lang. Si Senator Bato nga, wala nga hindi nga nagpakita doon sa request ng mga congressman kapangyarihan. Pero habang mas marami ang nananawagan ng hustisya, marami rin ang naiipit sa gitna, natatakot, nag-aalinlangan. Kaya't ang tanong, ikaw, saan panig ka lulugar, kaibigan? Ang Senado ay maaaring mag-imbestiga, pero ang sambayaran, ang husga, ang ICC ay maaaring magsampa ng kaso. Pero ang kasaysayan ang magtatala kung sino ang tunay na tumitindig para sa katotohanan. Dahil sa huli, habang Yun. sa Senado, ang Pilipino tila gising na. At sa dami ng tanong na binuksan ng isyong ito, isa lang ang dapat nating tanong ngayon. Kung hindi ngayon pananagutin, kailan? At totoo ba na mananagot? Kapag ka ito talaga si Senator Amy hindi to manalo, yan talaga yung patunay na hindi gagana yung mga ganitong style na parang palipat-lipat ka, di ba? Or pabalimbing yung style mo. So sana nga matalo siya, para aware din tayo na okay, at least kahit papano, medyo gising na rin yung taong bayan, ayaw na sa mga ganitong pakulo, di ba? This means Ang that dating you have been Pangulo, informed of the itunod crimes naman of sa which mga you are kaibigan accused. ang iyong kuro-kuro upang malaman ko rin ang iyong saloobin. Have mercy, O God. Genesis 3:15. Grabe si Harry Roque, parang angat. At papatawad ko ikaw at ang babae at iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Sa simula pa lamang ng kasaysayan, ipinangako na ng ating Panginoon Diyos ang pagdating ng tagapagligtas na walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo na dudurog sa kasamaan at magtatagumpay sa katotohanan. Ang talatang ito sa Genesis ay tinatawag na Naiinis talaga ako kapag nakikita ko si Senator Amy. Sorry Evangelium o ang unang balita ng Ebanghelyo sa gitna ng pagbagsak ng tao sa kasalanan. Nang manaig ang kasinungalingan ng ahas, ipinahayag ng ating Panginoon Diyos ang pagdating ng binhi ng babae, ang ating Panginoon Jesus, na dudurog sa kapangyarihan ng kasamaan. Habang ang mundo ay patuloy na humaharap sa mga tanong ng hustisya, katotohanan at pananagutan, ang ating Panginoon Jesus, kaibigan, ang sagot. Hindi siya tahimik sa harap ng kasamaan, hindi siya bulag sa pagdurusa ng mga inosente. Siya ang katwiran ng ating Panginoon Diyos na dumating, hindi lang para iligtas tayo sa kasalanan, kundi para itaguyod ang katotohanan, hustisya at kabutihan. Sa mundong pilipas ng mga kaibigan at pag-abuso sa kapangyarihan. Kung ang sambayanan ngayon ay nananawagan ng hustisya, ito isang patunay na ang Espiritu ng ating Panginoon Kristo ay gumagalaw pa rin, naghahayag ng liwanag sa gitna ng dilim. Diba? Tapos itong mga DDS na to, ini-invalidate nila yung mga kababayan natin na humihingi ng hustisya. Parang yun lang, tinotolerate lang nila. Sabi lang nila na hindi, mga dicks naman yan, so deserve nilang tsugiin. Ay hindi, at least maraming naligtas kahit nawala sila. Wala kaming pake sa due process or human rights na yan. Diba? Gaganon. Ewan ko lang kung sila yung biktima. Kasi sasabihin mo naman, what if yung family or member of family nyo yung victim? Babalik din nila sa'yo. What if
member din ninyo ng family nyo yung naghahasa. Parang ganun lang din, di ba? Sobrang close-minded ng mga yan para At naghahanda ng daan para sa pagbabalik ng tunay na hari. Hindi man tayo makarinig ng hustisya mula sa Senado, sa Korte o kahit saan man dito sa lupa. Ang ating Panginoon Jesus ay darating upang tuparin ang sinabi niya. Ang mga uhaw sa katwiran ay bubusugin. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. yun. Diyos. So hanggang dito na lang muna mga kanoizi. So kayo ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So kita nyo naman yun men. Malinaw pa sa klaro yun. Di ba? Na ano nga yung taong bayan is nagsalita na nga. Or you know masarap lang ding isipin na kahit pa paano is gising na din yung iba nating mga kababayan. Ano? Good sign yan. And then sana magtuloy-tuloy pa na mamulat tayo sa mga ganitong kalakaran ano na parang ini-invalidate natin yung mga family, di ba? Na parang porket idol, kesyo parang ano kasi sila nag-i-stick sila doon sa word talaga na maraming nagawa, di ba? Tapos yung yung war on drugs daw is parang effective daw, safe daw kapag ka lumabas sa gabi. So something like that yung parati nilang kiniklaim. Like yun nga nakakalungkot lang ding isipin na parang ayaw na nga nila, napuwing ako. Ayaw na nga nila na wait lang. Ayaw na nga nila na wala tuloy ako. Ayaw na nila na papanagutin ba? Hindi ba? So sad lang din. So, yun nga, magandang sign to na yung mga kababayan natin is gising na Ito talaga yung great example of yung no one is above the law. 'Di ba? Like kahit na idolo natin kung meron siyang mga kailangang pagbayaran sa batas, 'di ba? Hayaan natin. Kasi syempre si FPRD naman dati, aware naman siya diyan Diba? Aware naman si FPRD kung ano yung mga consequences ng mga pinagagawa niya. Diba? Kaya niya nga winidraw yung pagiging member natin sa ICC, diba? Kasi aware siya na anytime or after his term, kapag wala na siya sa pwesto, hahabulin talaga siya ng ICC. Diba? Claim din naman ni FPRD na for me, siguro kung may kasalanan man ako, yung mga extrajudicial killings. Diba? So sige, na lang natin, balaton na lang natin sa mga supporter nila yung ibang natsugi ng operation talaga ng mga pulis kahit na questionable pa rin yun. Diba? Sige, yung extrajudicial killings na lang. So kita nyo naman, diba? Inamin naman ni FPRD. So ano pa yung ikinakaiyak nyo dyan, ikinakalungkot nyo dyan? Diba? So yun lang naman ang gusto lang naman talaga natin dito is yung malinawan tayo. Diba? Kaya nga, sila Senator Bato, sila Senator Amy, pasabi-sabi pa sila na gusto lang namin malinawan, gusto lang namin ng katotohanan. Why not i-apply din natin, diba, kay FPRD na gusto din nating malinawan. Kung ano naman, mailulusot niya yan, edi okay lang. Pero kung mapanagutan niya yan, edi mas okay. Diba? So yun lang naman. Ano lang talaga tayo dito para kasi mahirap tong ganito kapag hinahayaan natin yung ganito, pwedeng pamarisan to diba? Pwedeng baka mga ilang years yung lumipas, meron na namang presidente na gagawa na naman ng ganito porket siya yung nasa kapangyarihan, diba? Gagawin niya kung ano yung mga gusto niya. So yun lang naman. Kayo na masasabi niyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, sa yung araw, Pilipinoicy, like, comment, share, subscribe. Pilipinoicy is out.